Look at that. Hi mga kasno! Good morning! Welcome po sa ating panibagong vlog sa ating camping series. Ako nga po pala si Divina Robertson. Nakatira po ako dito sa Canada. Married to my Canadian husband. Meron po akong anak na identical twin boys, si Lance at si Lincoln. At meron din po kaming fur baby. Samahan niyo po kami ngayon sa aming camping. Anyways, nung araw na po na ito ay umuwi na po si Mushi noong Sunday. So kami na lang po nito si Lance at si Lincoln. Ito po yung area kapag ka-summer, bukas po ito. Dito po kayo pwedeng magkano, kailangan nyo po magbayad. Hindi ko po alam kung magkano ibabayad kasi meron po kaming sarili naming bangka. Maliit lang po siya. Anyways, tuwing winter po, etong kahabaan ng river na to ay nag-yellow po talaga siya. Pwede kang mag-ice skating. Yellow po siya, pero mahaba po to eh. Yung kabilang part niya, may bridge kasi na nadadaanan ng sakyan, tapos mabilis yung agos ng tubig. Yung kabilang part po nito, lusaw na siya. Hindi naman 100 na lusaw, merong palusaw pa rin. Kung ma-experience nyo po ito in person, ibang-iba po siya sa nakikita mo sa vlog at sa nakikita mo in person. Parang hindi siya totoo, parang mystical, magical, o maaring dahil hindi naman ako pinanganak na ganito yung mga nakikita na para sa akin exciting pa rin siya. Anyways, kapag nagka-camping po kami ay maraming lakaran na nagaganap, alay lakad po. Etong area naman na po na ito, tuwing summer din po, may mga ganap dito. Ito po yung tinatawag nila na outdoor auditorium. Doon po yung area na yan, yung parang maliit na bahay. Yun yung po yung ginawa nila para sa mga nagmamigrate na mga paniki. Para po tumaas yung number ng mga paniki. Binibilang po kasi nila yan kada taon. Ayos, di ba? Binibilang nila yung paniki. And anyways, nung last summer po, tawag dito, nagkaroon po ng parang presentation para sa mga paniki kasi po may mga endangered species na po na paniki. So, pag ganito pong etong namang area na po ito ay malapit na po to sa beach. So, tapos na po kami sa river. Ngayon naman po ay pupunta kami sa ano bang pangalan nito? Nakalimutan ko na yung pangalan ng beach. Basta pupunta po kami doon sa sobrang layo na po na yun na sinum ko. Talagang, kaya ang mangyayari po, pag nagpunta po kayo, pag kami po ng mga anak ko, may nagbabackpack po kami, nandoon yung mga pagkain namin, snacks, tubig. Kasi po, napakahabang lakaran niya. May nahulog po, natakot kami. Ako pala yung natakot, wala pa lang kami, ako lang. Tapos eto po mga picnic table, kapag ka winter, ganyan po, tinutupi po nila. Ito pong buong area na to, itong yung kalahatan ng area na yan, ayan po yung campsite na walang electricity. Pag end po ng summer, ito pong buong area na to ay sinasarado na po nila. At nakita niyo naman po yung nilakaran natin, di ba kanina mula sa river, tapos nagpunta po tayo dun sa may outdoor auditorium, at ngayon naman po nandito po tayo sa boardwalk. Sobrang grabing alay lakad po talaga siya. Napakahaba niya po. At ibubuhos niyo po ang buong enerhiya niyo. Pero sabi ko po sa inyo, nasa nature po kayo na sobrang, kahit nakakapagod po talaga siya, nakaka-relax siya. Bawat hintuan nyo, huminto po kami sa river, sa outdoor auditorium, tapos huminto din po kami dito sa may ibaba nito. Bawat hintuan nyo po, sobrang nakaka-relax. At lagi ko pong nire-remind sa sarili ko na mag-iiba talaga ang sitwasyon mo dahil kahit mahirap at mayaman, lahat tayo ay darating sa pagtanda. Hindi natin yan maiiwasan. At pag matanda na tayo, isa lang ang mangyayari sa atin, konti na lang yung energy natin. Hindi na tayo makakapaglakad ng ganito kalayo. Baka nga nakaupo na lang tayo sa silya, diba? Kasi ganun talaga, pag matanda na, mauubos na yung, hindi naman mauubos, pero konti na lang yung energy mo. Hindi na kasing energy tulad nung bata ka. Nakikita ko po yan ngayon yung diferensya. Nakikita ko na siya. Yung mga anak ko, sobrang grabing dami nilang energy. Pero ako, diba? Kaya pala nung mga bata tayo, yung mga nanay natin, pilit tayong pinapatulog sa tanghali. Yung pagtulog pala sa tanghali, hindi pala para sa atin, yung para pala sa kanila yun. Para makapagpahinga sila. Ngayon naintindihan ko na. At tignan nyo po, sobrang grabing napakaganda ng view.
Nung unang araw na dumating po kami dito, yung Great Lake, yung kabuuan niya po, wala kang makikitang asul sa dulo. Kasi po lahat yelong-yelo. Ngayon po, may konting nang nalulusaw, may nakikita ka ng asul sa pinakadulo. At hindi ka, kung nandito lang po kayo, kasama ko sa personal, ang mararamdaman nyo po, para siyang painting, para siyang hindi totoo. At talagang nung mga oras na po yan sinasabi ko sa Panginoon, Panginoon, maraming salamat po. Napakalaking blessing sa akin to, ang masaksihan talaga ang ganitong uri ng nature. Sobrang nakaka-relax po siya. Lalo na kami lang po nung mga oras talaga na to. Talagang yung katahimikan ang maririnig mo po, yung ibon, yung lagaslas ng mga dahon sa hangin, yung simoy po ng hangin kapag ang Great Lake ay frozen ay kakaiba po. Sobrang nakaka-relax. Pagmasdan nyo po, 'di ba? Napakaganda ng gawa ng Panginoon. Talagang tulad nga po ng nasabi ko sa iba kong vlog, kung anong sitwasyon mo, magbabago at magbabago. Hindi lahat oras masaya ka, hindi lahat ng oras malungkot ka, hindi lahat ng oras natatakot ka. Pabago-bago po ang sitwasyon. At ito pong mga bata na po to, one day lalaki po sila. At paki-subscribe nyo na rin po pala sila. Meron po silang sarili nilang vlog, Playcrafts by Lance and Lincoln. At syempre po, dahil napagod tayo, masarap namang kumain ng pasta. Ilalagay ko po sa pasta etong manok. Kung nagbabalak po kayong mag-camping, ang suggestion ko po, etong chicken thigh kasi, napakadaling niyang maluto. Tinanggal ko po yung buto para mas madaling maluto. At isa rin po sa mga para sa akin madaling iluto kapag may camping pasta. Kasi hindi siya yung tipong igigisa mo, babantayan mo. At nilagyan ko po siya ng mushroom soup. Ayan, 'di ba? Para masarap. Kapagka para po sa akin sobrang napagod ka, gusto ko po kumain ng may protein at para sa akin, dahil yung mga anak ko po ay lumalaki, gusto ko po silang pinapakain ng may mga protein. At kami lang pong tatlo ang kakain 'di pala tatlo, apat pala. Si Cookie sorry naman Cookie, nakalimutan kita, hindi kita nabilang. Yung pagkain po ni Cookie ay tinabi ko na. So ayan po, i-try nyo po to, napakadaling maluto. Yung chicken, lagyan nyo lang po, igisa nyo lang po, lagyan nyo lang po ng mushroom at ready na po siya. Napakasarap niya po talaga. Lalo na po kapag halimbawa tapos na po, no, hinalo niya na yung pasta sa sauce at may natira po at kinabukasan mas lalo po siyang masarap. At syempre po, mabentang-mabenta sa kambal yung luto ko. O hindi ba gusto nila? Isa po sa mga gusto ng kambal ay ang pasta. Yan po ang paborito ng aming pamilya talaga. At ito pong dalawang kambal na to, kapag nagka-camping po kami, pinapalimitahan ko po sa kanila yung mga dinadala nilang laruan. Kasi ayan, tignan nyo po, may puzzle, di ba? Yang dalawa po na yan. Kaya po yan nagkaroon ng vlog kasi napakadami po nilang mga ganap sa buhay. Kaya ayan, actually po, nauna po silang mag-vlog kaysa sa akin. Ayan, nakita niyo 'di ba yung tawag dito, yung puzzle. Ayan po. At kinagabihan, hindi anong oras na ba 'to? Kasi 8:00 na po lumulubog yung araw eh. Gabi na yata 'to. Ayan, nagkukulitan na sila. Ayan po yung RV namin. So ganyan po ang ganap kapag nagka-camping ka, talagang laging nasa labas. Kaya para po sa akin yung kung ano yung mabilis iluto, iluluto ko po para mas marami tayong time sa labas. Tignan niyo po 'no, nagtatatakbo-takbo pa yung kambal. Sabi ko sa inyo eh, ang mga bata hindi nauubusan ng enerhiya, punong-puno ng enerhiya talaga. Kaya talagang kung babalikan ko talaga yung mga pagtulog sa tanghali, hindi siya para sa akin, para talaga sa nanay ko. Isa rin po sa pinakagusto ko kapag nagka-camping yung titigan yung ulap. Napakaganda po kasi ng ulap kapagka nasa forest ka. Kasi po 'di ba sa city kung mapapansin niyo, pag tingin mo sa langit may makikita kang stars, pero hindi gano'n karaming stars ang makikita mo kasi nga dahil yung mga ilaw sa gusali. Gano'n din po yung langit. Dahil yung mga ilaw sa gusali naglalaban-laban sa ano ng yung ano ng nahirapan na tuloy ako. Yung kulay talaga ng langit, ibang-iba siya kapagka nasa malayong-malayo ka sa city. So eto naman po, naglalakad po kami ngayon patungo sa river, pagkatapos na po 'to ng hapunan namin. Alay lakad po talaga, 'di ba? At siyempre sino pang may gusto nito, si Cookie gustong-gusto niya rin 'yan. Ayan po, napakahaba po nung river. Yung area na po na yun kaya may sarado, yung pong dilaw, 'yan. Kaya po siya sarado, campsite pa rin po doon. 'Pag winter po,
maliit lang po na area ang binubuksan nila para maliit lang ang i-maintain at dahil konti nga lang ang taong nagka-camping kapag winter. Eto po, 'di ba, talagang makikita niyo yung ulap, napakaganda. At eto pong si Cookie, isa po sa mga kinakatakot ko kapag wala pa siyang ano, yung tick. Baka dumikit sa kanya yung tick, kaya ngayong Lunes po dadalhin namin siya sa vet para anuhan siya nung para sa tick. Tignan niyo po, ay ito pong area na 'to yung parang mga damo-damo. Marami po diyaang mga nangingitlog na geese. Pero ang geese po, sa mga hindi po nakakaalam, sila po ay mga migrating bird. Opo, migrating bird po sila. O, 'di ba? Alam nila talaga kung kailan magwi-winter. 'Pag winter na, ayan si Cookie, o, 'di ba? Mindfulness. She's living at the moment. So, ang mga geese po, mabalik po tayo sa usapan natin. Kapag winter, aalis na po sila. Kapag alam po nila na spring, maganda na ang panahon, babalik na po sila uli sa Canada. At ma-share ko lang po, no, isang maikli ang storya lang. Alam niyo po ba, i-google niyo po, meron pong excuse me, sumabog na airplane na dahil yung mga geese, Canadian geese, ay pumunta doon sa, ano ba tawag yung part ng airplane, yung may hélice na umiikot sa gilid na mabilis, sumabog po siya dahil sa Canadian geese. Anyways, yung area po na yan na parang mga damo-damo, dyan po sila mga nangingitlog, paboritong area po nila yan. Etong river din na po nito ay sobrang grabing haba po nito at dito po, kada summer ang mga tao ay nangingisda. At ayan po, ganyan din po, napakaganda po talaga, nakaka-relax. Ito pong nakikita nyo ngayon, ayan po yung mga pinaggangat-ngat ng beaver. So kapag yung dulo po ay medyo maitim na, ibig sabihin matagal na siyang nangat-ngat. Kapag ang dulo po ay maputi, tapos yung mga chipwoods po sa baba katulad niyan ay maputi pa, ibig sabihin po bagong ngat-ngat lang siya ng beaver. So, ayun, pag nakita niyo po to sa personal, mapapaisip kayo, kaya ba talaga tong dali ng beaver sa lugar na pupuntahan niya? Kasi po ang hahaba ng puno eh. Napakasipag niya pong magngat-ngat. Tignan niyo po, ang dami niyang pinagngat-ngat. Ang daming ng beaver na pinagpuputol na puno. So, kapag nagpupunta po kami rito, ito po, bagong ano lang po to, bagong ngat-ngat. Pag nakita niyo po sa personal, puting-puti po yung ano, dulo. Wow. Amazing. Wow. Insert. Cookie wants to be part of it. We should really get to bed soon. We should get to bed. We should get to the trailer soon. If it becomes pitch black and we do not know our way. See the clouds? And then the moon. The moon is over there. I'm gonna catch it. See? I got it. The sun. The sun. At eto naman po ay yurt. So, meron pong dalawang klase rito na pwede mong pagcampingan, cabin at yurt. Pero wala po siyang CR sa loob. At ng araw na po to ay mangyayari po ang blood moon. Oh, wow. Go up into the sky. It's faint now when... See? The color is gone. Oh! It's still up there. Are you trying to swap mosquitoes with that? But look at that. You need electric and mosquitoes swapper. It looks like some sort of. At dahil nga po 9 days kami dito, isa po sa mga naging libangan namin ay ang paglalaro ng boggle at ang nagpe-paint din po ako, paint by number. Napakaganda niya po, nakaka-relax at nanonood din po kami ng movie. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nag-subscribe at sa oras niyo pong nilaan para manood. Maraming salamat po. At please subscribe po, Playcraft by Lance and Lincoln, and we'll see you on my next vlog. Have a lovely day, everyone!